Luke 19, verse 10. Praise the Lord. Glory to God. Okay, good morning sa ating lahat. Luke chapter 19, verse 10. Read, begin. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you for this day. Thank you sa buhay at sa lakas. Thank you for sa salita, for the lessons and sa heart. So, Holy Spirit, help us, help me. As I teach, preach thy word, Panginoon, with clarity, compassion, and love, Panginoon. With power, sa iyo lahat ng Lord ng power, ang mga ang spiritual needs ang bawal sa dito sa onset ng sa online. Jesus Christ name. Amen. Amen. Ang title ngayon ay Keeping the Main Thing First. Keeping the Main Thing First. So, keeping the main thing first, kung mapansin nyo yung buhay natin pagdating sa politics, sa South Korea, ang number one doon na ay president sa South Korea, number 2 ay pastor. Yeah. At totoo naman yan dahil pagdating sa politics, pagdating sa Philippines na nagkaroon ng COVID, ay totoo naman na yung presidente yung pinakahayos yung dating former president Rodrigo Duterte. So wala magawa yung kay Pope, Bishop, Obispo, no? Or Cardinal, or mga pastor, wala magawa pag sinabi nga walang simba, walang gathering, walang pakikon, wala talaga. Sabihin kontrolado talaga na government pagdating sa politics. Kasi pagdating sa politics ay nakakapira yung iba, yung mayaman yung iba, di ba? Sabi nila, servant sila. Pero servant, alipin, pero maraming sasakyan, maraming lupa, maraming pera. Servant, no? Pagdating sa politics na main thing, ay yung iba ay nakakaroon ng mga property at may influence. Kahit barangay kagawad lang ngayon ay may honorarium na depende sa allotment at sa income era ng barangay. 14K yung honorarium. At siyempre, pagdating naman sa sports, yung kinikip nila yung main thing sa sports, kasi sa sports pagdating, kailangan yung body mo ay healthy body. Katulad ni Michael Jordan, healthy body. LeBron James, Kobe Bryant, healthy body. Stephen Curry, ang healthy body talaga. Kahit yung si Alex Ayala sa tennis, o sa boxing, Pacquiao, yung boxing, yung sa healthy body. So, yung sabihin ay kapital pala pagdating sa sports yung katawan. Si iba pa ng mga boxer. Sabihin sa athlete, si Mercy Pig, kasali sa running, athlete body. So advantage talaga, yun mga pangal doon sa PBA. Malaking tao, so ibig sabihin yung katawan ay kailangan, kasi yung kahit yung apo ni Mansioni Ledesma naka-gold sa regional meet, no? Sa Pasig City, Iloilo. Kaya kwan siya sa swimming sa pagdating doon sa Mindanao sa palarong pangbansa. So nag-aral sa science, regional science high school. Ledesma, nagkampo mo Ledesma kayo, tama. Ampun. Oo, ay sa swimming. Ay, sige, Naalala ko yan, noong elementary, maliit pa lang siya, mga kinder siguro, may lagon doon sa Kalipupay Elementary School. Nahulog siya. Nagagalit yung nanay niya. Siyempre, iba mo, yung bata na yun, gusto mag-swimming sa lagoon o maglaro. Pero, ngayon, ang grade 7 na siya, pa siya gold medalist swimmer. Kaya pala swimmer siya, Kaya yun, nasanay sa tubig. So, pinagalitan nanay, ba't dyan ka sa lagoon, no? Ano nangyari? Then sa business naman, siyempre, yung mga katulad ni Ramon Ang, siya pala ang may-ari ng Petron, dati sa government o yung Petron, ay gusto mong bilhin ulit ng government, willing naman siya. So, ibig sabihin pagdating sa business, siya rin yung magawa ng tulay yung Katiklan to Boracay. Si Ramon Ang, may-ari ng San Miguel Corporation, siyempre malaki ang shares niya, malamang. Kaya pagdating sa
sa meeting, itong mga business na to, yan ang iniisip nila na paano mapalago. Pagdating naman sa showbiz, nandyan yung mga artista, yung mga artista sila, mga Dintong Dantes, sila Fernando Jr., sila iba pa mga kilala niya mga artista, sino ba yung artista yung Amerikano na sikat, si Bieber, Justin Bieber, na kung saan ay yung kinikip nila yung main thing na paano nila ma-improve, maging sikat sila pagdating sa showbiz. At siyempre, sa mga ordinary lang na tao, yung career, siyempre yung career, engineer, accountant, doktor, police, teacher, sa mga career yan. Sini-improve din. Kaya ng iba sa Kaiset, teacher 3 naging teacher 6. Si Sir Paulo, teacher 1 naging teacher 2. Ibig sabihin na po-promote. So, kasi yung main thing sa kanilang buhay na binabanggit ko nitong mga different class sa ating society, pinagbubuti nila yung kanilang mga focus, main thing first, kinikip nila. Pero si Lord Jesus, iba naman ang focus ni Lord Jesus sa Luke 19:10 na for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So number 1, keeping the main thing first. Number 1, yung Son of Man. Okay, Son of Man, gina-portray sa book of Luke, Gospel of Luke, si Lord Jesus as a Son of Man. So, ibig sabihin, siya talaga ay anak ng tao. So, meaning to say, may blessing tayo. Bakit? Kasi kung hindi naging anak ng tao si Jesus, hindi mamatay siya. Hindi mamatay yung kanyang pagkatao kasi ang Diyos ay Espiritu. So, hindi may pako sa cross yung Spirit. So, in order na mapako sa cross yung laman, kailangan maging Son of Man. Once and for all. Namatay ang kanyang katawang bilang tao, pero ang kanyang pagka-Diyos, siyempre hindi yan namamatay. Diyos pa rin siya. Kasi may kapangyarihan siya. Alam mo ba sa Bible na binuhay ni Jesus ang kanyang sarili? Binuhay rin ng Holy Spirit si Jesus. Binuhay rin ng Ama si Jesus. Kasi may mga verses tayo dyan, pero na hindi ko na i-point kayo sa ating time na even si Jesus ay binuhay niya yung sarili niya. Kaya, Son of Man. Yan ang paboritong tawag sa Book of Luke na si Jesus ay Son of Man. Kasi kung hindi siya naging Son of Man, wala tayong pag-asa, wala tayong kaligtasan. So praise the Lord na si Jesus bilang Son of Man, 100% man. Kumbaga, fully man, fully God. Isang full, buo, F-U-L-L, fully man, fully God. Pwede rin truly man, truly God. Excuse me. Then, na-portray naman si Lord Jesus sa Book of Matthew as the King of the Jews. Si Jesus, hari ng mga Hudyo. Of course, si Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Kaya nga, si Jesus, kumbaga sa time natin ngayon, President of the Presidents. So lahat ng mga presidente ay siya yung presidente, si Jesus. Kay President Trump, President Putin, President Bongbong, President, sino pa mga president? Ha? Sa mga ibang bansa ba? President ng Israel, pero si Jesus yung President of the President, President of the Presidents. Kumbaga, King of the Kings, Lord of the Lords. Kaya siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin, si Jesus Christ, King and Lord. Kaya pasalamat tayo. Yan ang pinoportray sa Book of Matthew. Sa Book of Mark naman, pinoportray si Jesus, Lord Jesus, as a servant. Servant, tagapaglingkod, suffering servant pa nga eh. So si Jesus ay servant, nagsiserve siya. Natutuwa ako kay Pastor Navli naman, meron talaga siyang servant leadership. One time nung testimony ako, ay, yung microphone ba, hindi ko alam kung saan ba ilagay. Ay, siyempre, dyan pa lang pala may ilagay yung microphone. Pero,
binigay ko sa kanya yung microphone, tinanggap naman niya, ginadawat naman niya. Pero mga iba dyan, yung mga pride, parang hindi kayo pagdawato man na, ito ro, microphone man na. Pero siya talaga, tinanggap niya, wala na siya sabi-sabi. At kahit yung sa kasalan, hindi, na kumakain kami, mayroong sopas doon, no? Soup, ay nilagyan ko siya, yung part niya. Pero yung part niya, binigay niya doon sa tatay. Kumbaga doon sa tatay na bride. Yun. So, thank you man yung tatay ng bride sa aking pastor. Nag-coin uli ako ng isa para sa kanya. Ibig sabihin, nandun talaga yung kanyang pagiging servant. Itong coin nala yung articles of faith. Sabi ko, pastor ay mahingi ako ng articles of faith natin yung sa Bethany Makati ay. May time pala pastor ay na pwede mo mag-picturean o kung may soft copy ka. Tapos ay, may time pala ay bigyan mo na ako. So, yung ginawa naman talaga niya after na ng Wednesday na prayer meeting, napadala sa Thursday na. So, yung picture na matatagin pasa kakon, tapos ginpasa ko na sa group. Imagine nung so praise the Lord na meron tayong senior pastor na meron talagang servant heart. Pero kung iba yan ng mga pastor, hindi mo yun pumupusupusan o busy talaga. So, praise the Lord na tuwan ako sa kanya na meron mga pastor talaga na ganyan. Kahit si Pastor Yuli rin ay, Pastor Satira ay, okay ba? Pero may iba yung pastor na dominante, no? Hindi mo mautusan, hindi mo magnugin mo, pangabay. Pero may mga pastor naman na mga low profile. Kahit ako nga, kahit ipatapon mo sa akin yung basura, ay patapon pa yun. Walang kan sa akin. Salamat kami. Oh? Bigay pa sa inyo ng mga pangkatong. Hindi lang iniisip yung kaluluwan nyo na mapakain kayo spiritually, physically, pati alaga nyo. Mapabo, manok. Di ba, no? So, ganun tayo, may servant heart. Kaya kung meron lang sa akin mag-negative at mag-akusa na ganito si Pastor Dios, ay naawa ko sa kanila kasi ang attitude ko pag ganun sila ay mawalan sila ng kaibigan, hindi ako mapipilosip doon. Kasi bakit ko igugulin yung oras ko kung ang value sa iyo ay tansan, samantalang yung may ibang mga grupo na ang value sa iyo ay gold, di ba? Pagdating sa housing ay si Pastor, na president, si Pastor representative sa munisipyo, yung ba binabalyo ka? Pero pag sa isang grupo ka naman ay pinapahiya ka, nalipusta ka, ay ba ako mag-stay doon sa kanila pinapahiya ka, nalipusta ka. Dito ka sa mga tao na binabalyo ka. Kaya pag may mga tao sa inyong mga estudyante na sa grupo niyo, sa school, kaibigan, nagpapahiya na, parang ang value sa iyo ay lahat na lang ginagawa ng tama ay parang mali na lang. Halos wala ka ng mali. Halos wala ka ng tama na ginagawa. Na yung ginagawa mo na tama, para sa na puro na lang mali. So, bakit mo ipopokus yung energy mo, lakas mo, time mo sa kanila? So, alis ka doon. Punta ka sa mga tao na binavalue ikaw. Dito, binavalue namin kayo dito, bawat isa bilang family. Dito sa Bethany Baptist Church Mission, Kalibo. Na ako, by the grace of God, iniisip ko, hindi lang kayo maturoan ng Word of God. Iniisip pa kung gutom ka, kain ka dyan. Ay, pero kung simba kayo sa iba, sigurado kung gutom ka hanggang makauwi ka. Ay, paano kung ang tapos pa ng simba ay alas 12, alauna, ay gutom ka talaga. Ay, wala kang pera, wala kang mabili tinapay. Ay, gutom ka talaga, manghina ka talaga. Pero dito, by the grace of God, as the Lord provides, ay makakain ka dito. Kung hindi man tayo, kung tapos man tayo ng quarter to 12 o 12, may pagkain naman pagkatapos. Pero, paano kung i-bless tayo ng pain na umabot ng member ng 100 plus na? O papakain pa rin kaya si Pastor? Papakain naman siyempre, mayroong makakain na nabigay si Lord. At siyempre, gadala naman kayo. Siyempre, makakapi ka, available ka. Pero sa iba yan, na pastor, o simbahan ay, baka napanapin nyo dun,
Wala, iba doon, ibang pastor doon. So, iba dito, ha? Baka ang ginagawa namin doon sa Bitani Mission ay malaya kami, may mga ganito. Bakit dito eh, parang, halimbawa, mag-utot ka lang eh, parang hindi ka makautot. Siyempre, lalabas ka pa doon, di ba? Ay, paano, ay, huwag kang lalabas, walang labas. Kung nakaupo ka na dyan, magkamatasin, dyan ka na lang. Ay, paano na, ihi ka na. So, parang ginasakal ka ba? Pero dito, by the grace of God ay malaya tayo. Siyempre may disiplina rin, siyempre. Pag time na Word of God, nakikinig, ang isip mo lang muna makinig ka lang, wag mo na isipin yung mga labada mo. Ako may labada rin yan, babalawan ko pa ako mamaya. Iniwan ko lang muna kay sundo pa ako kay Thirdy at kay Simon. So praise the Lord, no, na meron tayo na mga blessing sa Panginoon. So, na-portray dito si Jesus bilang servant. He came to serve and not to be served. O, di ba, nagugas pa siya ng paa ng mga disciples. Siyempre, ang mga paa ng disciples that time ay malikabok yun. Kasi noon ay ang disyerto, siyempre, malikabok. Wala man daw mga simitado pang time noon sa kanila. So, pero si Jesus Christ, pinugasan niya yung paa ng mga alagad niya. So, makita natin doon yung servant heart, servant attitude, servant leadership ni Lord Jesus Christ. So, ganun din dapat tayo serve. Example ko lang kanina kay Lindy, no? So, Lynn, kain ka. Sabihan mo na, kakain na siya manay. Pero pinili namin kain ka. Kain siya. So, ayan. So, nagkuha ng tubig. Tapos, binigyan na siya ng radiant na tubig. Ganun pa, may tubig. So, ganun ba na siniservahan ng pastor yung kanyang mga tupa, mga membro. So, pagdating man doon pag may mapisita tayong pastor, ikaw nyo rin, serve rin kayo. Serve kayo, mag-bless. Nakita kayo mga pastor doon sa camp, ay mag-bless kayo, mag-bless. Or magagalangin, mga taga-Bitani Baptist Church Mission Calibon, magagalangin. So, mag-bless kayo, mag-hello, mag-smile kayo, good morning, pastor. Morning, ma'am, para sa pastor's wife. Yung pastor kung di kilala, Basta kung hindi kilala, siyempre hindi lang. Pero pag kilala mo mga pastor, yung pinapakilala naman yan, mag-bless ka. Okay, so, at least ay, mga pastor yan, mga pastor kasi naunawaan ko yung lalo mga gapayoner. Kasi all around yan. Sabi nga niya kanina, siya yung bandiro, pastorero. like pastor George. Praise the Lord. Driver, ano pa, karpintero, ano pa. Hatid sa membro. So, lahat ng rock, no? At least, praise the Lord, hindi babaero. Dulo ng pastor. At hindi hindi sabungiro. So, yan ay by the grace of God lang. Okay? So, sorry na kung pag-imbita pa tayo ng iba dyan, marami. Kayo lang muna, kayo lang binibigay ng Panginoon ay wala man kasi tayong lugar. No? So, importante matuto tayo ng salita ng Diyos. Yung servant, ha? Kung ikaw may honor, with honor, valedictorian, salutatorian, meron ka pa rin na makumbaba na huwag tayong magyabang. Naawa ako doon sa isang pastor sa kanilang church building. Sabi doon sa Facebook ay 30 years naming pinag-pray, pinagplanuhan, pinaganda yung simbahan ba? Sa 30 minutes lang nasunog. Wala na. Could you imagine? Isang Baptist Church siguro doon nga sa may Luzon. Could you imagine 30 years na ginawa, maganda na yung church building, sa isang iglap, 30 minutes, ubos. So, meaning to say, huwag lang tayong yabang, o ano man abot natin, kundi by the grace of God. No? Siguro hindi ako binigyan ni Lord ng lupain, ng building, kasi baka kung binigyan niya ako, baka mayabang na ako. Pero mabuti ay, ginukan talaga ako ng Panginoon, ginubog talaga ako sa pinakalalim, pinakababa talaga na sitwasyon. Siyempre na-experience yung at least galing ka sa baba, kay tendency, the Lord will lift you up. Mag-humble ka, sabi ng Bible,
ang humble ay bibigyan i-lift up ng Panginoon. Nagtitendency kasi pag nasa taas ka, Lumaga pa ka. bagsak talaga yan. Importante from sa butong at anak ka ng Panginoon. Kaya praise the Lord na. Galing talaga tayo. Kahit kayong mga material things, hindi masyado ako makon sa mga material things na, diba, may mga, yung iba, may mga relo sila, tig 1 million, 2 million, no? Ang relo ko lang, more or less, 100 lang yata. yung mga singsinan, hindi rin gold yan, mga kanang yan, 295. Or baka hindi nakabot ng 100. So, kung nakaranas ng sunog, naubos, so ibig sabihin ay walang kwenta yung material things. Kung may material lang, gamitin lang sa gawa ng Panginoon for convenient. Convenient lang. Pero ang focus natin ay katulad ni Jesus, yung main thing niya na mamaya italakay natin. So Jesus, servant. So dapat bawat isa sa atin ay servant rin, nagsiserve. Hindi yung, iba kasi yung servant sa slave. Pero tayo ay servant ng Panginoon. Katulad ni Jesus. At sa Book of John, portray si Lord Jesus as the Son of God. So praise the Lord na si Jesus, Son of God. So kung Son of God siya, ay meron tayong assurance na tayo ay mayroong tinatawag nito na provision. Lahat ng ating mga kwan sa buhay, inaalala, nagtaas naman yung gasolina, nagtaas naman yung ganito. Pero matagal na yan. Mula pa kay Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr. Palagi na yun, pero nasustain tayo ng Panginoon. And then number 2 is scam. So naparito si Jesus, scam. So anong hindi scam na scammer, ha? Although yung iba scammer talaga, kay naparito sila para sabihin, oy, ako yung Son of God, ako si Jesus Christ. Ang hindi dadaan sa akin, hindi pupunta ng langit. Sabi ni Kabuli, no? Pipirmahan ko pa yan para punta sa langit. Grabe, no? Marami pa rin siyang naloko, no? Na mga sa maling araw niya. Si Jesus Christ ay naparito siya. Siya lang ang naparito, tunay. Ang galing siya sa langit. The first Adam galing sa lupa, earthy. Second Adam, Jesus Christ, came from heaven. Sa Corinthians lang ngayon Book of Corinthians ngayon si Jesus Christ lang yung walang wala siyang human father. Kaya siya lang yung walang kasalanan. Kasi lahat tayo galing kay Adan. Pero si Jesus Christ galing from heaven. First Adam galing sa lupa. Second Adam came from heaven. Pumunta sa tiyan ni Virgin Mary. Pero si Mary ay hindi natin rin nakamta siya ng mga anak na mga lalaki at babae. Kaya yung sa Book of James na yon, half-brother yun ni Jesus Christ yung sa Book of James. Iba naman yung James na unang pinatay sa tabak ni Herodes na martyr, first martyr. Katulad ni Stephen, first martyr. Kaya, naparito si Jesus. Kung hindi siya naparito, ay wala tayong pag-asa. Ang unang pagparito niya bilang Savior sa sapsaban. Ang second coming niya, parito siya bilang Hari, bilang Lord. Kaya, may tinatawag ng second coming. No? Iba pa yung Battle of Armageddon. So, darating siya, pero hindi siya mag-touchdown sa lupa. Sa lubungin tayo doon sa himpapawid in the air and be with the Lord. So, hindi siya mag-touchdown muna sa lupa. Then, kung saan ang Panginoon, nandun tayo. And then, another sequence naman yun, yung kalaban ng Panginoon, yung sa Battle of Gog and Magog. Sabi nga nila sa mga scholar ay Gog and Magog, itong Russia at China. Ganun sa mga prophecy ba? So, kalabanin nila ang Panginoon. Pero ang Panginoon, yung kanyang power, no? Sana yun, yung sa bibig ba yun? Kalimutan ko lang na yung tutupukin ng Panginoon yan sa Battle of Armageddon. Pero siyempre, wala tayo na, na-rapture na tayo.
Kaya naparito ang Panginoon una maging Savior. Sunod naman, sa second coming niya, pag nag-judge na siya. So iwala niya yung mga kambing, kaliwa kambing, sa kanan mga tupa. Yan. Iwala yung mga unsaved sa saved. So punta ng langit. Ang mga saved, yung mga unsaved doon sa lake of fire. So salamat tayo sa Panginoon na parito siya para siya ay ipanganak at mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Ngayon, ikaw, ano man ang purpose mo? Naparito ka sa lupa, pinanganak ka ni mama mo. So, 9 months ka na dala-dala ni mama mo, bigat-bigat mo, no? Sino kaya dito ang matabatsing-tsing? Siya ang bigat. Imagine si mama mo na inalagaan ka ng 9 months, tapos mayroon lang nanligaw sa'yo na where na you? Dito na mi. Ganda-ganda mo. Ginkuan ka na talaga, no? Ikayat ka lang, tapos itsipuiran mo na si mama mo, tapos na-meet mo lang siya sa kung anong mga Facebook Messenger, eyeball, ano ay naniwala ka na kaagad sa pambubulan niya, no? Kasi ang sabi ng Bible ay men are all liars. Kaya wag kang maniwala dun sa mga sabi-sabi sa iyo, no? Paniwalaan mo yung magulang mo na nagdala sa iyo sa tiyan ng 9 months. Kaya praise the Lord na ngayon naparito ka. Ano ang purpose mo sa buhay? So may purpose yun. Bakit ka naparito? May purpose ang Panginoon sa iyo. Na ang purpose sa iyo ay about sa Great Commission na yung iba rin ay maligtas. Siyempre, ang purpose ng Panginoon, naparito ka, pinanganak ka. Siyempre, pag pinanganak sa'yo, lalaki ka, mag-aaral ka. Magkaroon ka ng mga kurso na ang kurso mo ay engineering, teacher, o police, o doctor, o nurse, o ano pa. Ang purpose nun, makatulong sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Sa iyong sweldo, na binigyan ka ng Panginoon na pinansyal, ng talino. Sabihin, may bahagi ang Great Commission ang para sa so spread out the gospel in Lord Jesus Christ. Alam niyo ba na ang bansa natin ay 195 na research ko, 195 na bansa. Baka may missionary pa lang, 66 na bansa pala. So ang dami pa pala. At sabi doon ng missionary sa Algeria, sabi niya ang Muslim doon sa Algeria ay 99%. At siya lang yung missionary na nakapunta doon sa Algeria. At wala siyang nakitang Pilipino. At ang sa Algeria ay, maganda yun, i-research niyo rin sa YouTube yung Algeria, tapos malaman niyo, ganun pala. Tapos, ako rin siya pala, na-hold rin siya sa immigration, tapos kinapariset siya yung sa Muslim. Siyempre, ba't mag-research yun eh, hindi siya, na sinaktan talaga siya. Dapat mag-research. Preso. Ay para, ina-convert ka, ay missionary siya eh. So, siyempre hindi siya. So, dami pa, tapos alam niyo sa Japan, alam niyo ba yung Christian doon, kung ilang percent? 0.01. Ibig sabihin, hindi nga nakaabot ng 10% yung Christian. Mas marami pa daw Christian sa Vietnam at saka sa China, sa mga communist country. Pero sa Japan, hindi komunista. Pero ang Christian ay 0.01. Ibig sabihin, na walang kung sa, ibig sabihin sa 100, isa lang ang Christian. Imagine ano. Daming opportunity na dami pa natin Muslim. Hindi ka man pastor o pastor's wife, pero pwede ka maging missionary doon. Tent meeting. Pag nasa Panginoon, malalim na ang relasyon mo sa Panginoon, pwede ka rin na maging pastor's wife o maging pastor. Pero natatrabaho, may sweldo pa. Kaya si Jesus Christ ay naparito, may purpose siya para iligtas. Tayo rin may purpose. Ba't kaya ako naparito rin, may purpose na pala para sa kaluluwa. To seek and to save that which was lost. Yan. Pangatlo,
to seek and to save that which was lost. Ano yung lost? Yung souls. Gaano ba ka-importante yung souls sa Panginoon? Importante yan dahil ang souls ay eternal. Eternal souls. Ibig sabihin, ang souls ay hindi yan namamatay. Ibig sabihin, although sa Bible verse na the souls that sin it will die. Ibig sabihin, mamatay mo doon sa mapunta sa lake of fire. Pero yung soul, mag-suffer na doon night and day, sabi ng Revelation. Night and day. So, mahalaga ang soul. Ano sabi ng Biblia? Makamtan man ang kayamanan ng buong sanlibutan. Pero kung ang kaluluwa ay mapahamak, wala rin mapapala. Halimbawa, 10 ang iyong sasakyan, 10 ang iyong mansyon, ikaw may-ari ng buong Kalibo, ikaw may-ari lahat ng bangko sa Kalibo. Kung hindi palaligtas ang kaluluwa mo, wala rin mapapala. Na, what profit a man? Ano maginansya niya? If he shall gain the whole world, bakit whole world pa nga eh? And lose his own soul. So, ibig sabihin, yung kaluluwa, mahalaga yan. So, kung may naliligtas doon sa nasusuporta natin missionary doon sa Africa, sa Vietnam, sa Laos, sa Cambodia, doon sa China, sa Taiwan, o sa Africa, ibig sabihin sa ating mga mission support na yan, kahit kayo estudyante, no? May mga baon kayo, ay, pag Sunday, ito ang aking mission support paid promise. Piso, 2 piso, 5 piso. Tapos ipadala sa mission every month. O magmatipon natin so dapat may hiwalay na ba para sa mission. O si Gigi ang araw-araw ang baon niyan 20 pesos. Siya nag 20 pesos rin. Iwan ko sa inyo, baka sa inyo. Sa'yo 30 magkano ang baon mo? One day sa school. Oh. 100. Ay, humasay ka pa. Oh, ito, 20 kayo natin sundo ko man. Kasi mercy paid, pila ang baon mo? 50? Oh. Yan, magpan ka niya, yung estudyante kami, yung ilan ang tithe sa 50? 5 piso para sa Panginoon. 150, 15. 50 pesos. 5. O, tipon mo yan. Tapos ipang-ipirin mo sa Panginoon. Oh, para sa tithes. And then, iba pa yung mission. You cannot outgive the Lord. Oh. Yan ay, saan napupunta naman yung tithes? Siyempre, pambayad natin ng lupa, renta, kuryente, tubig, pagkain, ng pastor. Siyempre, alam namang ang pastor niyo ay walang makain. Oh, diba? Kaya, you cannot outgive the Lord. Okay? Kasi isipin nyo, ito ang profession ko, walang araw. Maging engineer, nurse, seaman, doktor, ano pa man. Isipin mo, para sa lost souls. Tandaan yun. Tapos nag-graduate ka na, may trabaho ka na, mag-asawa ka na, mag-asawa ko para rin sa kaluluwa. Great Commission. Yan isipin nyo, kaluluwa. Diba, manlao ka lang, wala na akong inisip kundi kaluluwa, mabigyan ng gospel tracts. So, by the grace of God, ang gospel tracts na nabigyan natin ngayong month of March, no? March 29 pa lang ngayon. 267 no? ka gospel tracts. 267. Tapos yung nasa training, nag-profess, nagtanggap kay Jesus ay 12. Diba? So, praise God at sa mga missionary, missionary Rosal. Supportahan natin yan. Maraming mga missionary, Madami. Dami mga missionary. At sa Bitani, Makati, ang missionary na nila ay ilan na nga missionary? 87 na ang missionary to the foreign field from Bitani, Makati. Praise God. What a blessing. And then, mayroon pang 8. So, magiging 8 na para next year. So, magiging 95 na missionary. Wow! Sa buong Pilipinas, number 1, by the grace of God, ang Bitani, Makati, ang Blessing Church sa pagpadala ng missionary. Number 1. Wow! Kaya ako, praise Lord, natuwa ako na siyempre, salamat sa Atlan Bap, pintulog ni Pastor Yuli, ma-recognition man ako sa Bitani, Makati. Doon sa Bitani, Makati na ay mayroon ng 87 missionary to the foreign field. Doon tayo, ang Blessing Church.
So, praise God, no? Na napunta tayo doon. So, are you happy na doon tayo? Oh, praise God, no? Na sa by the grace of God ay number 1 all over the Philippines yan. Number 1. By the grace of God lang. Tapos mayroon pang 8 sa maging 95. Sabi ni Pastor Nabli, maubos na yung membro sa Abitan ni Makati, 72 years old church. Maubos na. Pero yung mga ibang church, ay may mga missionary sa praise the Lord, pero yung mga nagsurrender lang, mayroon mga 3, 1, mabuti na kaysa wala. Yung iba naman siguro. Iwan mo ilan sa Bible Baptist Cebu kay Dr. Di Salva. Di ko lang kung ilang missionary nila, kung more or less 50, di ko lang alam. No? So, pero praise God, no? Na ito ay partnership. No one church can do it alone. So, dapat may partnership. Kaya tayo, sabi nga ni Pastor Nabi, pwede naman mag-support kahit 10 piso sa missionary o 5. Meron, yung iba missionary, nagatanggap sila mga 1 point something, 1 peso. Ang atin lang makaya, 25 pesos. Bitsa sa allowance ko rin yan ay inapadala ka lang man. I-offering muna. So, mga 25 pesos. Hindi, pagkasama yung clearing house dyan. So, maging 31 man. So, 30 ang missionary. Kaya magkaroon man tayo ng lagayan ng box, no, para intended sa missionary. Okay, so, keeping the main thing first. So, yan ang kinikip na ni Lord Jesus. For the Son of Man, si Lord Jesus, Son of Man, anong purpose niya? Maparito, para alin? Para hanapin yung mga nawawala na mga lost souls. So, ganun yan ang purpose natin. Hindi na tayo makapagdalubhasa sa Calvinism, Arianism, Arminianism. Hindi na tayo rightly dividing the word of truth, mga OD, outer darkness, o ano pa, mga teaching na mga dispensationalism, mga malalim din na, walang tayo, mission lang, kaluluwa lang. Kasi kahit matalino ka, alam mo yung daming doktrina mo alam, kung wala namang kaluluwang nadadala kay Jesus, kung wala naliligtas, useless lang. Useless yung mga doctorate, mga master na yan, wala namang naliligtas na kaluluwa. Pero tayo basic lang, back to basic, giving, soluini, kaluluwa. Dahil yun ang ni Lord Jesus, focus, yung kaluluwa, yung heartbeat of God is souls. The mission of the church is soul winning, and soul winning is the mission of the church. So let's pray. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa time sa iyong salita na keeping the main thing first. At ito ang focus ni Lord Jesus na hanapin niya yung naparito siya para hindi i-proclaim na kinukuha nga siya maging hari that time sa Israel, pero hindi siya na payag, Lord, dahil hari na siya noon pa man. So ayaw lang niya na gawin siyang hari sa Israel that time, kaya ang focus niya ay mamatay din sa cross para matubos ang kasalanan nila at kami na rin, Lord, dahil sa time na ngayon. At salamat na ang focus niya hindi magpayaman sa lupa dahil siya naman ang may-ari, Lord, na langit at lupa. Even nga sa unan, Ama, yung buktong ng anak ng Panginoon Jesus ay wala nga unan, pero naparito siya sa lupa hindi para magkaroon ng material, maging sikat o yumaman, kundi ang kanyang focus, hinanap niya yung mga kaluluwa sa time sa mga disciples na yung Samaritan woman, yung si Peter, si Andrew, mga disciples, at even yung si Jairus, even pa yung centurion Panginoon na nasave, at even yung magnanakaw sa cross ng Calvary pa sa kanan ay naligtas. Yan ang kaluluwa. So kami rin, Lord, lagay mo, Ama, sa aming puso na yan ang focus namin bilang church. Nag-exist ang church, ang mission ay dahil sa kaluluwa, Panginoon. So yan ang focus namin. Salamat sa mga kaluluwa na nandito. Pwede na lumago lang sila spiritual. At huwag kami masidetrack. Pwede ang focus na namin ay yung giving at soul winning at sa kaluluwa. Dahil kung may giving, mayroon pang bilang gasolina, may makain,
asikasuhin ng Panginoon. So, Ama, kami pinagmamakawa sa inyo na kayo makaroon sa amin na lugar, lupa, ilamura lang po at financial provision niyo po. Kayo naman mayroon na lupa para magkaroon ng Bethany Baptist Church Mission Building, Panginoon, na accessible, Panginoon, na makambilig ng mga anak mo, mga bisidaan, mga missionary rin na local po yan. Na maging blessing rin dito sa Aklan, Panginoon, the lighthouse. Salamat po, Sweet Holy Spirit, forgive our sins, at i-bless mo, Panginoon, yung panalangin ng inyong mga anak na sa konting invitation. Kung ang Panginoon ay nangusap sa iyo, ay kahit dyan lang sa upuan, lumapit ka sa altar. At ang altar mismo ay ang Panginoon sa Kristo. So, mag-pray ka dyan sa upuan, discern mo sa Panginoon, sa kaluluwa, sa paglilingkod sa Panginoon, discern mo para sa ating simbahan ng misyon ng Panginoon dito, simbahan ng Panginoon, dito ni Baptist Church Makati, at ito ay under sa Makati, ang Church ng Panginoon, mission dito sa Pulibo. Ano ang yung mga desire din, pray mo sa Panginoon. Pray mo yung bawat isa. Sige po, talk to the Lord. Ano man ang yung mga request, hiningi sa Panginoon. Father, Lord, I pray, i-bless mo ang bawat panalangin ng mga anak, mga desire nila sa puso nila, na desire nila sa paglilingkod sa inyo, sa kapwa, ang gagawa, at dito rin pa yun sa Bethany Baptist Church sa Mission Galibo. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang desire sa kanilang mga puso na filled is the world, so ang dami pa pa ng mga unsaved. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para sa inyong kalooban sa Great Commission. Thank you, Lord, na Bethany Baptist Church sa Makati ay malaking blessing, Panginoon, na nakapag-send out ng missionary na 87 ang madagdagan pa, Panginoon. So we pray, tulungan niyo sila sa kanilang paghayo, yung sustaining grace, provision, safety, kanilang protection, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa mga respective nilang mga bansa, Panginoon, even sa mga local mission. Pagpalain, Panginoon. Iba yung mga Baptist churches, Lord, may mga missionary din. I-bless mo, Panginoon, yung mga magsusubo pa ng buhay para mag-mission. So, bawat isa sa amin, Lord, is every heart with Jesus is a missionary. And every heart without Jesus Christ is a mission field. So, salamat po. Tulungan kami, Panginoon, dito. Nagmamakawa kami, Panginoon, kaya makalab sa amin, Panginoon, ng lugar. Lupa, mura lang, Panginoon, financial, pamilya rin kayo, Panginoon, para provision rin na kayo rin ang Bethany Baptist Church Mission Galibo. We pray, Lord, kahit sa mga outside lang sa poblasyon at sa mga kalooban. Maging matulog na matatapat na mga kalawang maligtas at maging faithful givers or winner, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang represent sa bawat family. We pray, Lord, i-bless mo ang ikwali sa mga dito. At yung wala kayo dito, Lord, we pray na makasama namin sila next time. I-priority kayo, Panginoon. Keeping the main thing first, Panginoon. Katulad sa focus niyo, Lord Jesus, kaluluwa. Yan ang mahalaga, Panginoon, yung mga lost souls na dala namin kay Jesus Christ. Salamat, Panginoon, at pagpalain niyo po ang galingan ng mga anak, even ang giving. Palain niyo ang tithes and offering, ang faith promise, mission na kayo. I-bless niyo, Panginoon. Bless the giver, bless mo rin Pastor Magli, Ma'am Nadine, even na Bethany Baptist Church, Makati, pagpalain mo pala, na Bethany, Panginoon. Bless mo, Panginoon, kayo mahulang. Bless mo aming bansa, Panginoon. Even yung sa government, gabay nyo, Panginoon, makabulig ang government sa mga Filipino, ordinary people, Panginoon, na mag-asinso rin, Panginoon. Hindi lang sa pangabuhi, kundi even sa spiritual, Panginoon, may malaya, may pahayag ang salita. Thank you sa kalaya natin sa bansa. Lord, open the hearts of the Filipino people, Aklangon, Kalibunan people, Panginoon, even yung
At hindi aklangan na dito sa aklan katira. Sa Kalibo, sa bawat bayan, mansyon, masinto na kapalo, open their hearts para kay Lord Jesus Christ na sila naging masave at follower ni Jesus Christ. Sila ng Lord ng power, thank you for our lives. We love you. Even our physical food, Lord, bless Panginoon. Bless the gift and the giver in Jesus Christ's name. Amen. God bless you as you give.